handa ka bang pumasok sa ibang dimensyon? Sa Batangas, isang kakaibang mundo ang nabubuksan sa ilalim ng dagat. Daang-daang mga isdang kumikinang ang balat. At sabay-sabay na kumikilos na parang may sariling choreography. Laksa-laksang mga jackfish o talakitok ang sasalubong sa ilalim ng tubig. Kaya naman, kinagigiliwan ng mga turista at lokal ang mga natatanging palabas ng mga isla. Halos 40,000 kilometro ang baybayin ng Pilipinas. Kaya kahit saang parte sumisid, makulay ang sasalubong. Dito sa Batangas, may malapyestang street dance pero underwater version. Ang mga isda, parang may choreography. Sabay-sabay na lumalangoy ang mga talakitok na tinatawag ding maliputo. 20 minutes mula dito sa resort natin ngayon. Babiyahe tayo dun sa lugar na yun para tignan niyo isa sa mga pinupuntahan ng mga turista, yung ipo-ipong jackfish. For some reason, during the pandemic, nawala yan eh. Pero ang sabi ng mga divers ngayon, bumalik na raw sila. Kung gaano katotoo yan, alamin natin. Sa ibabaw pa lang, ito na ang tumambad sa amin. Parang nakaka-hypnotize ang malaipo-ipong paggalaw ng mga jackfish. Nang makalapit pa kami, parang ibang mundo na ang aming pinasok. Kasabay ng mga maliputo sa paglangoy ang ilan pang lamang dagat. Isa na riyan ang bihira ng magpakita na hawksbill sea turtle. Dahan-dahan itong dinaraanan ng mga bakura. Naghahanap ng kanyang makakain gaya ng maliliit na hipon at talangka. Ang grupo naman ng red-toothed triggerfish, swimming buddies din ng mga jackfish. Kapansin-pansin ang kakaibang hugis ng buntot nito na malabuan. Ang species na ito ng triggerfish, maituturing daw na hindi gaanong agresibo kumpara sa iba nitong kalahi. Pero angat pa rin ang ganda ng kulay pilak na kaliskis ng daang-daang matalakitok. Back to school na ang mga jackfish na ito. May ilang naka-fall in line, naghahanap ng makakasama, habang marami dito nakijoin sa ipo-ipo under the sea. Schooling ang tawag sa pagsasama-sama ng mga talakitok. It's protection nila from predators, yung mga pwedeng kumain sa kanila. Kasi pag nag-grupo-grupo sila, para isa silang malaking animal na hindi sila basta-basta atakihin ng mga predators. The other thing kung bakit sila nag-grupo, no, is they can do spawning, yung yung nangingitlog at ma-fertilize yung egg. Sa dinami-rami ng magkakasamang talakitok, paanong tila iisa sila kung mag-isip? Ang sagot, matatagpuan sa kanilang katawan. Makikita nyo yung talakitok, meron siyang guhit sa gilid ng katawan. Ang official technical term is a lateral line. Pero hindi lang siya guhit. Parang may mga scales siya na maliliit, which serves as sensors. Ang lateral line ng mga isda ay binubuo ng mga sensory organ na kung tawagin ay neuromast.
Ang organ na ito ay may maliliit na buhok at nasi-stimulate tuwing may pagbabago sa alon o vibration sa ilalim. Ito ang nagbibigay ng signal sa paggalaw ng isda. Mala pelikula kung titignan ang sama-samang paglangoy ng mga talakitok sa Batangas. Ang isdang ito, isa rin sa mga hinuhuli at kinakain. At sa mababaw lang lumalangoy ang mga jackfish o maniputo. At madalas ay sama-sama pa. Hindi rin daw pahirapan ang panghuhuli sa mga ito. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang produksyon ng nahuling talakitok sa Pilipinas kung ikukumpara noong nakaraang taon. May mga jackfish ko talaga na namuhuli at ginagawang bayan kasi known fish siya for grading. Sa mga marine protected area naman, may mga lugar kung saan ipinagbabawal ang panghuhuli sa mga talakitok. Dito, hinahayaang makapangitlog, makapagparami at patuloy na mabuhay ang mga isda. Itong mga pelagic species kung tawagin, itong mga lumalangoy sa malalayo, gaya ng mga jacks, galunggong for example, marami naman yan mangitlog. Kaya lang, hindi rin yan sila anli. Kung overfishing din, overexploitation din, walang habas na panghuhuling gagawin natin, mauubos at mauubos yan. Ang nakamamanghang paglangoy ng mga jackfish, ila dagdag atraksyon narito sa Batangas. Hindi na lang kasi simpleng bakasyon ang dinarayo ng mga turista dahil marami na rin ang gustong makaranas ng pakikipagsayaw kasama ang mga talakitok. Kanya-kanya silang paandar. Kanya-kanyang aura. Pero ang ganitong tagpo, may epekto nga ba sa pamumuhay ng mga talakitok? Maaring may masamang maidudulot ang labis na interaksyon ng mga tao at grupo ng talakitok. Kung lagi ng lagi may nagda-dive doon, di ba? Tapos lagi mong ginugulo yung panganganak nila, aalis at aalis yun. Kasi nga, stress out sila, hindi na conducive yung condition. Ganun siya. Kung nais makipaglangoy kasama ang mga jackfish, mas mabuting magkaroon ng distansya sa mga isda ng 2 metro o higit pa. May mga certain distances na hanggang dito lang tayo so that hindi sila masyadong naapektuhan. But we can still watch them in a way na na-amaze tayo. Para mapangalagaan ang mga jackfish at iba pang ihamang dagat, sisikapin daw ng lokal na pamahalaan na pagtuunan pa ng pansin ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Regular din po ang monitoring ng ating mga bantay kalikasan or mga bantay dagat natin. Sinisiburo nila, lalong-lalo na doon sa ating mga marine protected areas or MPAs na hindi masisira yung ating mga bahura. At saka regular din po yung ating mga coastal cleanups. Nakamamanghang tingnan ang daang-daang nagsasayaw na jackfish. Pero paalala lang na sila'y buhay at hindi mga display. Hindi sila nariyan para maging props. Laging tandaan, tayong mga tao ang dumadayo sa kanilang mga tirahan sa ilalim ng dagat. Kaya nararapat lang na bilang mga bisita, respeto at pangangalaga ang ating hatid sa kanila. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.